Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa performance na ipinakita ni Miss Emma Tiglao dito sa preliminary competition ng Miss Grand International. So, before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. My gosh, ang sama ng pakiramdam ko. At sakit-sakit ng ulo ko. Pero sige lang, laban natin to. So, ayan, pag-usapan natin ang performance ni Emma Tiglao. So, syempre, excited kayong lahat dahil alam ko na natuwa kayo sa performance na ipinakita ni Miss Emma Tiglao. Punta muna tayo doon sa swimwear competition. Sa swimwear, panalo ang styling ng buhok. Napakaganda. So, talagang plakado talaga yung kanyang hair na curly-curly na mahaba. Tapos, panalo din ang makeup ni Emma Tiglao. Talagang sobrang plakado. And then, pagdating sa performance, ay wala naman akong masabi talaga. Details, detalyado, plakado yung execution, ang taas ng energy. Tama yung energy na binibigay na, kumbaga sa tugtog, di ba? Kung titingnan mo yung tugtog, tapos yung performance niya, sumasabay talaga ang Emma. Sobrang panalo yung mga beat ng walk niya, plus nandoon na panalo talaga yung combination ng music. And then yung energy, hindi mo makakaila talaga na wow. Oh, ayan. So, happy ako sa nakita kong performance kasi syempre grand to eh. Dapat yung energy mo talaga mataas. And then, isa yun sa mga talagang inaabangan ko kung ano yung execution niya. At yung lahat ng mga gusto kong makita ay ibinigay talaga ni Emma Tiglao. So, masasabi ko, performance niya talaga sa swimsuit competition, I think, ay nako, napaka-top talaga. Sobrang panalo. So, as in talagang sumasabay siya sa level ng mga naging first runner-up natin katulad ni CJ Opiasa. At saka, syempre, andyan din si Samantha Bernardo. Si Nicole Cordobes, hindi ko na isasama kasi medyo hindi talaga ganun kabongga yung atake, di ba, ni pagdating sa pasarela. Pero yung beauty nun ay hindi mo naman matatanggi, maganda talaga. So ako para sa akin, yung performance niya talagang humataw at amazing. Ang dami na nagpalakpakan talaga, sigawan talaga yung lahat kasi ang taas nung energy, ang taas nung ibinibigay niyang sigla doon sa performance niya at syempre marami talagang matutuwa. So ako para sa akin, level up. Yung kumbaga parang hindi naman nabago yung performance niya sa swimsuit noong swimwear nila sa Wahin at saka yun dito na consistent niya yung galawan. Ibig ko sabihin, yung dapat niyang ibigay na galaw, hindi bumaba yung level, hindi rin tumaas. Kumbaga parang tamang energy, tama doon sa show at talagang masasabi ko, panalo. So, yun. So, natuwa ako sa performance niya sa swimwear competition nila. At hindi siya ganun ka-sexy, pero lumabas siyang sexy, di ba? So, ang dami kasi niyang nagawa from the start until sa matapos siya. Yung pag-exit niya, ang ganda din ng exit niya eh. Kasi gumanong pa yung lola mo eh. Kaya sabi ko, wow, amazing. Napaka-perfect talaga ng performance niya. So, wala akong masabi. For sure, si Mr. Nawat tuwang-tuwa sa performance niya or na-amaze ang lahat ng mga queens ng Grand sa nakita nila kay Emma Tiglao. And then, hindi naman tayo mapapahiya doon sa ganda na meron. Talagang kuminang talaga yung beauty niya. At wonderful. Perfect, Emma. Sobrang masaya ako para sa'yo dahil nag-work yung mga dinadasal natin. Kapag sinamahan mo kasi ng dasal talaga sa kanang gawa,
talagang nagwo-work talaga. And congratulations sa ating pambato na si Emma Tiglao. At hindi lang yan, syempre, marami nagkabugan pagdating sa evening gown, pero hindi nagpatinag ang ating pambato. Ang balita ko, hindi daw to yung gown na dapat nasusuotin ni Emma kasi hindi niya to choice. Meron siyang naiisip niyata na gusto niyang ipakita. And then, yung ipinilabas nilang gown, ayan ay choice daw ni Mr. Arnold. Hindi ko alam kung gaano katotoo yung ano na yan. Kasi syempre may mga designer kasi na alam mo yon na merong designer si Mr. Arnold na close siya. Siguro, ayun, pinipilit niyang ipasuot yung gawa niya para kay Emma. So, color red. First time natin na lumaban na ang color gown natin ay red. So, first time, di ba? Last year, yellow. So, ngayon, red. So, grand. Pero power, color of power. So, sabi ko nga, bakit ganon? Ba't red kaya? Eh, ang dami nag-red. Sunod-sunod pa sila. But ang masasabi ko dun sa gown, hindi siya katulad ng mga gown na nakita ko na talagang ang bongga-bongga, yung mga gown ng ibang candidates talaga, masasabi ko ang unique, ang panalo, di ba? Kasi yung kay Emma, yung tela niya, yung nakita ko na siya ng malapitan, sobrang simple. Oo, simpleng-simple lang siya. Na parang, ewan ko, nagkaroon ng magandang styling lang doon yung sa itaas. Pero sobrang parang hindi ko masasabi na wow. Pero sa execution na ipinakita ni Emma, ayun talaga, dinala niya ng bonggang-bongga yung gown. As in talagang yung hindi ganong kabongga at hindi kagandahan yung gown na yon. Pero yung nilakad na ni Emma, talagang wow. Actually, siya yung nagdala dun sa gown. Kaya panalo. So, hindi ko naman nakita na parang nakaapekto ba to sa performance niya at eto ba ay bumababa yung ano niya dito, yung score niya. Para sa akin, hindi. Kasi maganda yung ipinakita niyang execution habang nilalakad niya yung gown. Saka talaga yung mga emote talaga ni Emma, talagang tinodo niya na, o di ba? So, para sa akin, winner yung performance niya sa evening gown. At kahit pa sabihin natin, ako, hindi naman ganun kabongga yung gown, pero the way kung paano niya dinala. Maraming mga girls na ang ganda-ganda ng gown, pero hindi nila nadala ng maayos, di ba? So, saka ko nababanggitin yon. Ito ay reaction ko lang for Emma. So, ako, para sa akin kasi, kahit anong ganda ng gown mo dyan, kung hindi ka naman nagpe-perform, wala din. Kahit anong ganda mo, kung wala ka namang performance, wala din. So ako, para sa akin, sa ipinakita niya doon sa gown niya, simple yung gown niya. Kumbaga parang masasabi mo, ay, nakita ko na yan dyan, maraming ganyan, lalo na dito sa Thailand. Maraming mga ganong style na gown. Iba nga lang yung kulay. Pero, ang masasabi ko naman, bumagay sa kanya, naging talagang glow yung itsura niya kasi syempre maputi kasi sa Emma tapos pinagsuot mo ng red tapos natamaan pa ng ilaw edi lalong gumanda. Hindi na siya nagbago ng ayos ng hair doon sa evening gown pero siguro kung nag-ayos pa siya doon ay wala na. Winner na winner. Pero bumagay din yung ladlad ng hair niya doon sa gown. Tapos yung color niya talagang ay ang ganda-ganda tingnan sa entablado. Kaya sabi ko, overall sa evening gown, masasabi ko na humataw din naman talaga yung kandidata natin. Kahit pa siguro magkakaroon lang na mataas na score yung ibang candidate sa kanya dahil unique yung gown nila. Yung kumbaga pasabog yung styling, pasabog yung ano, doon lang siya madadali. Pero yung performance naman niya ay wala naman akong masabi. Talagang dalan-dala niya at hakot. So I hope na sana magpalit siya ng gown pagdating sa finals kasi kung ayan pa rin yung gown na susuotin niya, I'm a little bit afraid kasi syempre papasok talaga siya. Yung performance niya sa swimsuit, I think kung top 10, top 20, tapos kukuha ng top 10, secure tayo talaga. Kaya nga sabi ko nga, anong use nung bumoboto diyan sa popular kung ano naman, kung secure naman tayo para sa top 10. So parang feeling ko, 100% sa performance niya sa swimsuit, kung ganyan yung gagawin niya pagdating sa coronation, I think safe na safe tayo.
safe tayo for the swimwear para sa top 10 or top 9. Di ba? Top 9 lang tapos may plus 1. So, magiging 10. So, yon. So, hindi natin kailangan makipaghabulan para sa boto-boto kasi parang feeling ko, performance niya consistent from swimwear at saka kaganina sa prelim. So, wag lang niyang babaguhin kasi pag binago niya, baka magkaroon ng problema at wala na rin siyang dapat idagdag. Okay na yung performance niya. Kumbaga, may laban talaga siya para sa swimsuit competition at para makatugtong sa next level ng competition. So, tiwala ako sa performance na ipinakita niya at wala akong ipapabawas, wala din akong idadagdag, kundi ilaban mo yan kung ayan yung nafe-feel mo. Kasi maganda naman kasi yung performance at saka full of energy kasi, di ba? And then, I worry lang pagdating sa evening gown, aminin natin, yung evening gown, hindi papalo yan ng top 5. Kahit pa sabihin mo mag-perform siya, kung magpapalit yung iba at magpapasabog ng bonggang-bongga, baka maiwanan tayo doon sa 10 lang, di ba? So, kailangan talaga magpalit ng evening gown na mas more pasabog. Yung materyales ang pinag-uusapan natin dito. Kasi performance, yes, kaya niyan dalhin. Pero syempre kung may mag-e-execute naman ng mga bonggang gown na talagang mapapawaw, kung may 5, di alanganin tayo. So, kayang umakyat, pero parang feeling ko, delikado kung ayun yung gown na gagamitin niya for final. And for sure, hindi naman yan, di ba? So, yon. So, kailangan ko lang na magpalit talaga siya ng gown para easy to get in top 5. Oho. Kasi sa gown pa lang maraming ng mga kanina umatake ng todo So, ibig sabihin, kung ayan yung ilalaban niya laban dun sa mga makakasama niya sa top 10 na magagaling din yung execution pagdating sa gown, madadali tayo doon. So, kailangan i-secure natin na talagang plakado yung lahat ng materyales na gagamitin niya. Sa swimwear, moving, yung kanyang performance, wala na akong masasabi. Sure ako dyan na kaya niyang pumalo ng top 10. And then, pagdating sa gown, kung magpapalit siya, magiging madali kay Emma ang makatungtong ng top 5 kasi yung performance ni Emma, magaling siyang magdala ng gown, magaling siyang mag-emote, magaling yung execution niya. And for sure, kung papalitan lang ng gown niya na medyo konting pasabog talaga at may medyo konting paandar, katulad ng gown na ginamit niya nung preliminary yung coronation night doon sa tawag dito, doon sa yung Miss Grand Philippines na may mga pasabog na ganon, I think magkakaroon pa ng wow talaga. So, kailangan lang natin ng konting atake ng magkakaroon talaga ng wow pagdating sa evening gown. Yung tipong parang lahat na sila mapapatayo sa palakpak dahil napawaw sila sa gown na makikita, di ba? So, kailangan talaga magpalit ng gown at hindi natin pwede pagkatiwalaan yung gown na suot niya. Kahit sabihin pa natin na execute niya naman Pero kasi parang kung iisipin mo yung gown na suot niya pang top 10 lang. Syempre, kung gusto mo umangat ng top 5, di kumuha ka ng gown na mas bongga, mas panalo, yung kayang sumabay sa mga nakikita natin kanina na grabe yung gown na parang mapapawaw ka talaga, di ba? So, yon. And I think magiging easy yung back-to-back sa atin kung talagang papalitan nila yung mga gagamiting materyales ni sa evening gown. Kasi gusto natin ng back-to-back, dapat plakado talaga lahat ng materyales. Yung tipong wala silang masisilip sa'yo para i-down ka sa hanggang doon lang level. Kumbaga parang kailangan gumamit talaga ng materyales na bongga, special, very grand yung dating. Pero kanina yung gown, sa totoo lang, nadala niya talaga, naging maganda yung gown because of her performance. Pero hindi ako san-ayon na parang, ayan na ba yung pinakamagandang gown talaga? Kasi hindi. Para sa akin, yung lumang style na siya na, na nakikita natin, and then grand to. At I wish na sana talaga yung gagamitin nilang gown ay
bongga. So, yun. So, performance, overall performance, check na check siya sa akin. To be honest, hindi ako nawo-worry na ano ba, makakarating ba tayo sa top 5? Ano ba, mananalo ba tayo? Hindi ako nawo-worry kasi kaya talaga ni Emma masungkit ang corona for back-to-back para sa Pilipinas ang Miss Grand International for 2025. So, parang magiging madali. Basta perfect lang yung materials na gagamitin niya. Yung tipong wala talaga silang dahilan na para ilaglag si Philippines. Kumbaga parang once na makalusot siya sa top 5, feeling ko naman magpe-penetrate na yan sa Q&A, di ba? So, yon kaya yan yung abangan natin kung ano ang eksena at pasabog pa niya sa darating na final. But for now, masasabi ko, check na check. And I'm so happy sa performance na nakita ko kay Emma dito sa kanyang laban sa Miss Grand. So, happy talaga ako. Wala akong masabi. Masama lang yung pakiramdam ko talaga. Yung tipo yung ulo ko na parang konting hipo ko masakit, yung ganon. So, nahawaan na ako nino kasi masama yung pakiramdam niya na ilang araw na after namin ng wahin. So, ngayon, okay na siya. Sa akin naman pumunta. So, yon. Pero, syempre, ilalaban natin yan sa lahat ng mga magiging eksena pa dito sa Miss Grand. So, ayan na. Talagang dito na tayo. Papunta na tayo sa pinali ng laban. And good luck sa atin lahat ng bonggang-bongga. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.